Voice Works po, voice acting workshop. Tinayo po namin to noong 2005. At mulat sa pool po, ang mga tao pong nagiging partner namin dito ay mga broadcaster din, mga announcer, may mga galing po sa politika, meron po nag-accounting, nag-law lawyer, may doktor po kami, meron po kami estudyante, teacher. Anong common Wala denominator nila? Bakit gusto nilang mag-develop ng kanilang voice? Karamihan po Kasi halimbawa, kung teacher ka siguro, syempre, dahil ginagamit mo boses mo araw-araw. Pero kung doktor ka halimbawa, at accountant ka, bakit gusto mong ma-develop yung iyong boses? Sir Popoy, ang isa po sa pinakagustong ma-develop ng mga tumatin po ng workshop natin is yung self-confidence. Which is totoo. Not necessarily yung voice. Kasama po yung pagkatao ng kanilang pagsasalita. Kasama po. No? Kasi ang boses po ang isa sa siguro pinakamagandang senyales ng individual na yan na kaya magsalita ng maayos, or pag maganda boses mo, expected nila na ikaw ay mahusay magtalumpati o magsalita, di ba? Okay. At totoo naman na kapag kaya mong dali ng sarili mo sa pagboboses, ay hindi mahirap para sa'yo na humarap sa maraming tao, hindi mahirap sa'yo pumunta sa ibabaw ng stage katulad ng ibang mga individual, magsalita ng dahil sa training mo, pwede ka mag-introduce ng kahit sinong individual ng maganda at ma-appreciate ng ibang tao. At syempre, marami pong aspeto ang pagboboses na ginagamit po natin sa industriya pagdating sa advertising, radio, television, Anong gusto nilang maging? Kasi meron yung double, di ba? Ganyan, yung gumagawa talaga ng commercial. Meron din yung motivational or public speaker. Anong specialization, kumbaga ang meron pagka pumasok ka sa isang training sa boses? Karamihan po ng gustong mag-voice acting workshop, gusto po nila matutunan to para may apply nila sa animation, sa gaming, or sa dubbing. Sa dubbing po. Ayun, So yung mga gusto pong sumali sa voice acting and dubbing workshop po namin, isa sa mga programa po namin yan, gusto talaga nila maging dubber. Mahirap po kasi maging dubber nang hindi po kayo natitrain ng maayos. So kailangan mapag-aralan nyo pong buti ang proseso sa production. Kasama po namin ng iba pa mga director din po dito sa ABS-CBN, like sila Papa Neil Tolentino, Danny Mandia, Alex Agkawili. Sila po yung mga nagtuturo po sa ating mga estudyante na gusto pong maging dubber po. So, Pocholo, ibig sabihin, malaki yung industriya malaki na pinag-uusapan dito. Kung may mga nagte-train para mag-specialize sa dubbing, halimbawa, no? Malaki yung industriya. Yes, sir. Actually, kami nag-create ng supply. Kaya nagkaroon ng maraming demand. Kaya naging, ang Philippines po ngayon ang center of dubbing sa buong mundo. Dito na po dinala yung mga dubbing na, kumari, from Japanese, Korean, mga Spanish,